Mga DDS, anong masasabi nyo dito sa KUNAS? So, sa mga hindi nakakaintindi kung ano yung KUNAS, yan yung tsa-tsa. Nagbabala kasi sila ngayon, yung mga nakaupo ngayon, na papalitan nila yung 1987 Constitution ng KUNAS. So, pag nagkaroon ng KUNAS, mga DDS, walang mangyayaring eleksyon ngayong 2028. Na yan yung pinaglalaban natin. Di ba? Yan yung isa sa mga napaka-importante sa atin para maningil doon sa mga politikong umabuso sa kanilang posisyon, lalong-lalo na sa pera ng taong bayan. So yan yun guys, no? Kaya siyempre sa kabila ng sakripisyo ng ilan ng iban sa atin, ganun-ganun na lang ang gagawin nila. Ang parang nangyayari ba na sila-sila na lang ang magdesisyon. Sila-sila na lang ang sila-sila na lang ang masusunod. Kung ano yung gusto nila, yun ang i-implement nila. Katulad yan. KUNAS. So, pag ganyan nangyari guys, no? Alam naman natin, tayong mga DDS, no? Talagang malaki ang paniniwala natin at ang laki ng tiwala natin kay Inday Sara Duterte. At tanging si Sara Duterte lang ang nakikita nating pag-asa na mapanagot yung mga mga politikong umabuso sa kapangyarihan at umabuso sa kaban ng bayan. Yan. Kaya sana di natin kasi guys, no, sila-sila na lang kasi. Sila-sila na lang yung nag-uusap regarding dyan sa kung ito, yung KUNAS na yan. Nag-uusap sila kung ano yung planong gawin nila para hindi makaupo si Sara Duterte. Kaya bilang isang DDS na katulad nyo, nakakalungkot at nakakabahala dahil unang-una sa lahat, si Sara na lang talaga ang pag-asa natin. Wala na tayong ibang nakikitang mga politiko na katulad ni Sara Duterte. Yung politiko guys na hindi kayang kontrolin ng mga big time na mga tao. No, katulad maraming mga politiko wala kung anong sasabihin ng mga big time na tao ay sunod-sunuran lang. Pero si Sara Duterte kasi guys, no, hindi mo kayang diktahan. At si Sara Duterte ay matapang. No? Yun guys. Kaya siyempre guys, no, magano pa rin tayo, no? Magano pa rin tayo na yung sa impeachment ni Sara. Kasi guys, ito daw ang strategy nila. Ang nagsasabi nito guys, nagbulgar nito mismong kapatid ng ating presidente na si Amy Marcos, no? Si Amy Marcos. Ang sabi kasi niya na eto ngayon mayroong impeachment, no, si Duterte. Ngayon kung malusutan daw ni Sara Duterte ang impeachment, saka daw nila ipopost nila yung KUNAS. Yan yung tsa-tsa para magkaroon ng extension. So lahat ng mga nakaupo na mga politiko from president down tababa ay mananatili sa kanilang posisyon. So paano naman tayong mga taong bayan, no? Paano naman tayo? Kasi nakikita na natin na di talaga maganda ang pamamalakad ng ating gobyerno ngayon. Sa totoo lang, yan dati yung presidente natin dati, idol ko yan. Ibinuto ko rin yan. Binuto ko yan. Isa sa mga rason ko, isa sa pinakamabigat na dahilan guys. Isa sa mga pinakamabigat na dahilan kung bakit ibinuto ko yan si BBM dahil kay Sara. Dahil ako'y taga Mindanao. Ako'y taga Central Mindanao. So alam nyo ba yung kung saan yung Central Mindanao? Sa mga hindi nakakaalam kung saan yung Central Mindanao, yan yung Cotabato. Ang Cotabato guys, kung taga Mindanao ka at hindi mo alam kung saan yung Central Mindanao, yung probinsya ng Cotabato, yan yung sentro sa Mindanao. So ako'y taga Central Mindanao, no? Kaya binuto ko yan si BBM dahil kay Sara. Siyempre Sara taga Davao, magkatabi lang yan, Davao, Cotabato. Di ba? At ang laki ng tiwala ko kay Sara Duterte. Kasi doon ko nakikita sa tatay yun talaga ang dahilan. Kaya ako bumuto diyan kay BBM. Pero guys, no, ako yung sising-sisi. Nagsising-sisi ako. Ngayon ang gusto ko para makaganti, no? Para makaganti sa binuto ko na kandidato na pinagsisihan ko
ay tungkol tanging si Sara lang. Si Sara Duterte lang ang pag-asa ko, ang pag-asa nating lahat para no makaano tayo sa kanila. Kaya yan guys, no, so yun ay binulgar yan ni Amy Marcos. Pag hindi pag makalusot si Sara Duterte, maabsilto siya sa impeachment case, is ipipilit nila i-implement nila yung KONAS. So paano na ang pag-asa nating mga DDS? Wala na tayong ibang nakikita talaga. Kung dito tayo kay Line, wala rin yan. So ito, banggitin natin yung mga ugong-ugong na mga balita no, na nagbabalak tumakbo ng presidente. Kay Line tayo, wala din yan guys. Tutuhugin lang ilong yan sa mga big time na mga tao. Parang karabaw lang din yan guys. Pag hinatak mo sa kaliwa, liliko sa kaliwa yan. Pag biniwisik-wisik mo sa kanan, papunta din ng kanan yan. Ngayon, dito naman tayo guys kay Risa Hontiveros. So alam naman natin kung ano talaga yung pinaglalaban ni ni Risa Hontiveros, no? Mas kung saan, di ba? Alam na natin yan. So wala talaga. Bukod tanging si Sara lang talaga ang nakikita nating pag-asa ng bayan. Totoo lang. Wala nang iba. Mayroon. Bukod kay Sara, mayroon. Pero si Sara Duterte kasi ay nagpakita na talaga siya. Pinaalam niya talaga sa atin na tatakbo siya sa pagka-presidente. Di ba? Maliban na lang kung yung mga kapatid niya. Wala nang iba talaga guys. Si Sara na lang, no? Para bang ang ating pag-asa, no, ang ating pag-asa ay patayin na nila sa pamamagitan ng pag-KONAS. Yun ang plano nila guys. So pag hindi nila nakuha sa impeachment, dito nila titirahin sa KONAS. Kaya guys, yung ating pag-asa natin, no, ay pilit nilang hihilain, ibaon sa putik. Kaya sana guys, no, pero ako guys, naniniwala ako na hindi talaga yan may impeach si Sara Duterte. Alam niyo bakit? Kasi katulad nung ginawa sa Congress, kailangan magkaroon ng boto na ganito karami para ma-approve, may papasa sa Senado yung impeachment case ni Sara Duterte. Pero pagdating guys sa Senado, naniniwala ko guys kasi 16 ang kailangan nila. Kailangan nila ang 16 na mga senador na bumuto para ma-impeach si Sara Duterte. Pero kung titingnan mo kasi sa Senado, halos tablado, magkaparehas ang score. Lamang lang ano lang sila, one point lang ang namamagitan sa kanila. Pero ganun pa man guys, no, nakakalungkot lang isipin na tayong mga naniniwala kay Sara Duterte mayroon na pala silang binabalak. Yung kumbaga ang tawag yan, mayroon na silang plan A, plan B, plan C. Pag hindi nila makuha sa plan C sa plan D, titirahin nila sa plan B. Ngayon mayroon pa yung plan C. Sila kasi nagkukontrol guys. Makikita mo naman, no, lahat ng kumakalaban katulad ngayon, nakikitaan nila, gusto nila unti-unting tanggalin yung mga senado na bumapador kay Sara Duterte. Kumbaga, malaki ang paniniwala nila kay Sara Duterte. Unti-unti nila yung tinatanggal yung mga senador na yun. So, isa sa mga, bigyan ko kayo ng halimbawa, katulad na lang kay Sis Escudero, sampahan nila ng kasong planter. Si Estrada, ganun din, sasampahan din nila ng planter. O, diba? So, yun. So, habang mamadali na nila yan guys, hanggat wala pa yung butuhan, kailangan itong mga senador na to ay matatanggal at balak nilang palitan ang Senate President. Mayroon pang nagsasabi na isang senador din na sabi niya na nawala na daw ang tiwala ang mga Pilipino sa Senado. Well, sasabihin ko sa iyo senador no, yung sinabi mo, totoo yung sinasabi mo, na nawawalan ng tiwala ang mga taong bayan sa Senado doon sa panahon na kayo ay majority. Di ba? Totoo yan. Aminado ako dyan. Bakit? Kasi ako mismo, nawalan ako ng tiwala sa Senado nung panahon na kayo ay hari-harian. Kayo yung naghari dyan sa Senado. Pero nung bumaliktad ang panahon, no, napalitan kayo, bumalik yung tiwala ko sa Senado. Bakit ko nasasabi yan? Nasa panahon ninyo, nawalan ng tiwala ang mga Pilipino. Simple lang. 18 Marines
nagsalita regarding sa nangyayaring nakawan ngayon sa kaban ng gobyerno. Iniisa sa kanila, hindi nyo pinatawag. Ano ang ano doon? Mga guys, sa tingin nyo ba yung mga Marines na yon ay gumagawa-gawa lang ng kwento? Hindi gawa-gawa ng kwento yung totoo yung kanilang sinasabi. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo pinainimbestigahan. Di ba? So mula doon, di na ako nagtitiwala. Katulad na lang, kay Maring Kutisa. Anong ginawa? Ginigipit. Oh, nasaan si Kutisa ngayon? Di na mahagilap. So totoo yung sinasabi mo, Mr. Senador, no? Na nawala ang tiwala ng taong bayan sa Senado sa panahon na kayo yung naging siga at hari-harian dyan. Pero nung tinanggal sa inyo ang posisyon na kayo yung maging hari-harian yan, marami ang natutuwa dahil, no, napalitan kayo at bumalik yung tiwala nila sa Senado. Kaya mga DDS, no, ang gagawin natin hindi lang sa gawa, no, kailangan natin manalangin din tayo na sana ay magtagumpay, no, sana ay mananaig, no, mananaig yung katotohanan at ang mga taong totoong nagmamahal sa atin. Manalangin tayo guys, mga DDS, kapwa ko ka DDS. So manalangin tayo guys, no, wag lang sa gawa, dapat sabay ka, dapat hindi lang sa gawa, dapat sabayan din natin ng panalangin na mananaig, mailalagay natin, mailuluklok natin yung mga taong, mga politikong totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin at sa taong bayan. Kaya kung ikaw, isa ka ka-DDS, ako'y nakiusap sa'yo, i-follow nyo tong page na to. Kung ikaw naman ay galit sa DDS, ako'y nakiusap sa'yo, i-follow mo yung page na to. Walang mawawala sa iyo, no, walang mawawala sa inyo kung i-follow nyo yung page na to. So guys, no, good luck sa ating lahat. Sana manaig, no, may luklok natin yung mga taong totoong nagmamahal, nagmamalasakit, no, sa ating inang bayan.